Hinamak na manugang. Kabanata 716 na dulas din ang maliit na ahas na nakapulupot sa kanyang leeg at tumalon sa damuhan sa gilid ng kalsada. Sa oras na ito, lumingon si Ding Ching at casual na sinabi, "Boss Dixon, tapos na." Ang kanyang pamamaraan ay mabilis at mapagpasyahan, tinatrato si Helena hanggang sa siya ay masunurin. Nakita ito ni Alex Dixon at napabuntong hininga sa kanyang puso. Ang isang shrew na tulad ni Helena ay talagang kailangang tratuhin ng kasamaan ng kasamaan. Gayunpaman, nakita ni Alex Dixon si Helena na natutulog sa lupa at nagtanong, ayos lang ba siya? Sabi ni Ding Ching, okay lang siya, isang natutulog na gulang ang inilagay ko sa kanya, natural na gising siya pagkatapos matulog ng 4 na oras. Nakita ni Chin Lei at ng iba pa ang eksenang ito, pumunta siya sa harap at nagtanong, Miss Ding, hindi ko talaga akalain na magiging go expert ka. Pagkatapos ay tumingin muli siya kay Alex Dixon at nakangiting sinabi, si Boss Dixon ay talagang isang malakas na general na walang mahinang sundalo, talagang hinahangaan kita. Ibalik mo si Helena sa Jinling, utos ni Alex Dixon. Pinaalis ni Ding Ching si Helena, bagamat nalutas ang problema ngayon, pagkatapos bumalik ang kanyang biyenan kay Jinling, tiyak na magdudulot na naman siya ng malaking kaguluhan. Gayunpaman, dahil nangyari na ang bagay na yun, wala nang saysay na sabihin pa. Anyway, hindi niya maisama si Helena nang pumunta siya sa Dixon State. Si Chin Lei ay tumawag sa telepono, wala pang kalahating oras, pinaharurot ng mga tropa sa paligid ang dalawang berdeng katad sa kotse, binuhat nila si Helena sa kotse at pinabalik siya kay Jinling. Pinanood ni Alex Dixon ang berdeng katad sa kotse na papalayo at pagkatapos ay tumalikod upang tanungin si Chin Lei. Mayroon ka bang ilipat din ng Dragon Sky Group na ilipat ang mga tropa sa malapit? Ngumiti si Chin Lei at sinabing, Master Dixon, bagaman tayo ay dalawang sistema, marami sa mga miyembro ng ating club ay mga elite na napili, sa ilalim ng mga espesyal na pangyayari, maaari nating tawagan at ilipat sila. Matapos ang kaguluhan ni Helena, ang biyahe ay naantala ng maraming oras. Sa hapon, huminto ang sasakyan sa isang restaurant sa gilid ng kalsada at pumasok sa restaurant para kumain. Malapit na nilang marating ang hangganan ng Dixon State, ang lugar kung saan huminto ang sasakyan ay isang maliit na county sa bundok. Ito ay napakalayo at ang kalsada ay puno ng mga lokal, kaunti lang ang mga kainan sa gilid ng kalsada na gawa sa bakal. Itinuring na malinis pa rin ang restaurant, umorder ang grupo ng ilang ulam at saka nagsimulang kumain. 7 hanggang 8 oras na paglalakbay, lahat ay nagugutom, nang may hain na ang mga pagkain, inubos na nila ang pagkain. Tanging si Ding Ching lamang ang maaaring ituring na nakalaan, kumain lang siya ng kaunti bago nilapag ang mangkok. Pagkatapos kumain ay kailangan pa nilang magmadali sa kanilang pagpunta, tinawagan ni Chin Lei ang amo para bayaran ang bill. Boss, magkano po? Lumapit ang lady boss at pinindot ang ilang button sa calculator, sabi niya nang hindi tumitingin. 5,004, magkano? Naghinala si Chin Lei na nagkamali siya ng narinig. 5,400, sinulyapan ni Ding Ching ang mga pagkaing nasa mesa at malamig na sinabi, itong ilang pinggan lang, gusto mo ng higit sa 5,000 yuan, dapat may limitasyon kung gaano mo gustong mangikil, okay? Sabi ng lady boss na may peking ngiti, mga dayuhan kayo, tama, ito ang presyo natin dito, kung hindi ka magbabayad, walang makakaalis. Nang marinig ni Alex Dixon ang kanyang mga salita, agad na nalaman ni Alex Dixon na nakatakbo siya sa isang itim na tindahan. Nakita siguro ng kabilang partido na hindi sila tagalungsod at walang dapat ikatakot, kaya sinadya niya itong i-blackmail. Hinampas ni Chin Lei ang mesa at sumigaw sa malalim na boses, kung gusto naming umalis, walang sino man sa inyo ang makakapigil sa amin. Ganun ba? Ngumisi ang lady boss at agad na tumalikod para salubungin sila. Agad na pinalibutan ng 7 hanggang 8 lalaking matipuno ang balat sa mesa, lahat sila ay may hawak na mga martilyo, machete, at iba pang sandata sa kanilang mga kamay. Ang isa sa maitim na balat at matipunong lalaki ay malakas na umungal, gusto mong mamatay, huwag mong isipin na umalis kung hindi ka magbabayad. Isang grupo ng mga tao ang nakapalibot sa mesa sa isang agresibong paraan. Mayroon ding 2 pang customer sa gilid na orihinal na nakararami sa mataas na presyo ng pagkain, ngunit hindi nila makita ang pasture na ito, natakot din silang uto. Nagmamadaling naglabas ng pera ang isa sa mga mesa at tumakbo palabas ng restaurant na parang tumatakas. Sa kabilang table, may isang medyo may edad na lalaki na may mga branded na gamit sa buong katawan, kasama ang isang payat na babae at isang driver. Tila nakita ng nasa katanghali ang gulang ang mundo at agad na sumimangot,
tumayo siya para maayos ang mga gamit, lahat. Umatras, paano kung bigyan mo ng discount si boss para sa mga gastusin nila sa pagkain? Cut the crap, tumalikod ang lalaking moreno at pinagalitan, mind your own business. Pagkasabi niyan, kinaway niya ang kamay at sumigaw, pumunta ka ng 2 tao at bayaran mo ang bill sa mesa niya, kung hindi ka magbabayad, bugbugin mo muna siya. Agad na naglakad ang 2 subordinate papunta sa mesa. Hindi napigilan ng driver na tumayo at iangat ang ulo para sumigaw. Ano ang gusto mong gawin? Ito ang nakababatang kapatid ni Boss Leo, si Leo at Lady Leo. Ilan sa inyo ang may lakas ng loob na humanap ng gulo kay CEO Leo? Nang marinig nilang matapos siyang magsalita, nagbago ang ekspresyon ng ilang matipunong lalaki. Sandaling nag-alinlangan din ang tan brony na lalaki, may pagdududa niyang pinalaki ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at nagtanong, ikaw ba talaga si CEO Leo? Ngumuso ang driver at sinabing, naglakas loob ka pang ang hampasin ang patpat ng kawayan ni Chief Leo, natatakot ako na ayaw mong manatili sa Dixon State, di ba? Gusto mo bang personal kong tawagan si Boss Leo ng Dixon State at magtanong, para kunin siya ng mga tao? Ilang malalakas na lalaki ang nag-alinlangan at nagkatinginan. Natakot din ang lalaking maitim ang balat at sinabing, dahil kapatid ka ni Boss Leo, pagbigyan mo na ang kuya mo, bilasan mo na ang bayaran at umalis ka na. Lumingon siya at inutusan ng Lady Boss, ibigay ang mesa kay Boss Leo sa orihinal na presyo. Nagtanong si Ding Ching, sino si Boss Leo? Napakahalaga ng kanyang mga salita. Ang isang matipunong lalaki ay naiinip na nagsabi, si Chief Leo ay isang underground na big boss ng Dixon State, siya ay may ilang pakikipagkaibigan sa ating hepe. Bibigyan natin siya ng mukha, ngunit huwag mo nang isipin yun. Inangat ni Alex Dixon ang ulo at sinulyapan ang iilan sa kanila, walang pakialam niyang sinabi, dahil magkakilala ang amo mo, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng mukha dahil kay Chief Leo, agad na lumuhad at tumakbo sa lugar kung saan hindi kita nakikita, kung hindi, huwag magsalita tungkol sa pananatili sa Dixon Estado, maaari mong kalimutan ang tungkol sa pananatili kay Yan Sia. Nang humina ang boses niya ay natigilan ang iilan sa kanila. Ngumisi ang lalaking maitim ang balat at sumigaw sa magaspang na boses, ha? Ang laking tono, bata, alam mo ba kung kaninong teritoryo ito? Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nag-alinlangan sandali at sinabi kay Alex Dixon, ikaw ay taga-ibang lugar. Tama, dapat mong iwasan ang magkaroon ng gulo kapag ikaw ay nasa labas. Paano ito? Sasabihin ko sa iyo ang bayad sa pagkain ay bahaging diskwento. Hindi na kailangan, salamat sa mabuting hangarin mo. Sabi ni Alex Dixon at dahan-daang bumangon, sabi niya, kasi wala naman akong balak magbayad. Ayaw mong magbayad? Tanong ni Haymo, biglang umungal ang lalaking maitim ang balat, tinaga niya ang kahoy na gamit ang kanyang kutsilyo at umungol, okay lang kung ayaw mong magbayad, iwan mo na yung babae. Si Ding Ching ay orihinal na ayaw niyang abalahin siya, itinaas niya ang kanyang mga talukap at malamig na sinabi, napag-isipan mo ng mabuti. Oo naman, kung susundin mo ako, ginagaranti ako na hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pagkain at inumin. Tinitigan ng matingkad na lalaki si Ding Ching, kumikislap ang kanyang mga mata. Pagpasok niya ay napansin niya ang babaeng ito, maganda siya, mainit ang katawan, at malamig ang ugali sa buong katawan, isang tingin at masasabi ng isa na siya ay isang masiglang tao. Nang siyang matapos magsalita, kakaibang tumingin sa kanya si Chin Lei at ang iba pa. Hindi na napigilan ng isa sa mga miyembro ng team at tumawa ng malakas. F***CK, ano tinatawa-tawa mo? Agad na itinutok ng matipunong lalaki ang kanyang sable sa kanyang miyembro ng club at sumigaw ng mahigpit. Kahit na asawa mo ang babaeng ito, kailangan niyang manatili sa akin ngayon. Malamig na sinabi ni Alex Dixon, si Ding Ching ang aking sekretarya, pinagtatawanan kayo ng aking mga tao, hindi ninyo binibitawan ang inyong buhay, ngunit gusto ninyong pumasok sa pintuan ng kamatayan. Kalokohan, umungol ang matipunong lalaki, F***CKU, hindi ako naniniwala na hindi ko kayang pagalingin ang isang batang babae. Kabanata 717 pagkatapos niyang magsalita, iniunat niya ang kanyang kamay at hinawakan si Ding Ching. Naglalaway din ang ilang matipunong lalaki sa likod niya nang makita nila ito, tuloy-tuloy ang paglunok ng laway nila at pilit siyang hinihimok. Bro hey, gawin mo siya dito, mukhang nataranta ang matipunong lalaki. Inabot niya ang kanyang palad patungo sa kwelyo ni Ding Ching. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Ding Ching ang kanyang paa at sinipa ang matipunong lalaki sa tiyan ng malakas. Hindi man lang gumawa ng ingay ang matipunong lalaki,
ang kanyang malaking katawan ay parang bola ng kanyan habang lumilipad siya ng 4 hanggang 5 metro palayo ng may putok, bumangga siya sa isang tumpok ng mga mesa at upuan at tuluyang nauntog sa dingding. Boom! Ang matipunong lalaki ay nahulog sa lupa na parang patay na aso. Natahimik ang buong kwarto, ang iba pang malalakas na lalaki na may hawak na sandata ay natulala sa eksenang ito. Si Bro Hay ang pinuno nila, siya ay matangkad at matibay, na tumitimbang ng higit sa 180 kilo, at nakapagsanay pa nga siya ng boxing sa loob ng 4 hanggang 5 taon. Pinalipad talaga siya ng sipa ng isang babae. Bakas din sa mukha niya ang pagkagulat sa lalaking nasa katabi nilang mesa. Si Ding Ching, gayunpaman, ay kumilos na parang walang nangyari, tinapat niya ang alikabok sa kanyang katawan at itinaas ang kanyang ulo para sumigaw ng malamig. Sino pa ang gustong sumubok? Katahimikan, klang, isang malutong na tunog ng metal. Hindi alam kung sinong matipunong lalaki ang kumalas sa kanyang pagkakahawak, at ang talam sa kanyang kamay ay nahulog sa lupa. Nabigla sa tunog ng talam na nahulog sa lupa, ang ilan pang matipunong lalaki ay agad na nakabawi, nakasindak silang tumingin kay Ding Ching at hindi maiwasang umatras. Ang babaeng ito ay sadyang baliw at walang awa, sino ang maglalakas loob na humakbang at maghanap ng kamatayan? Hinawakan ni Bro Hay ang dumudugo niyang ulo at pilit na tumayo habang nakadikit ang mga kamay sa dingding, pabalik-balik siyang umindayog. Ang hampas na yun ay kanina lang ay nagpatulala sa kanya, ngayon, lahat ng buto sa katawan niya ay parang dinudurog, napakasakit noon. Sinulyapan siya ni Alex Dixon, pagkatapos ay tumalikod at sinabi kay Ding Ching, bihira para sa iyo na magpakita ng awa sa pagkakataong ito. Pinalakpak ni Ding Ching ang kanyang mga kamay at mahinang ngumiti. Sa labas, hindi ba dahil ayaw kong gulo si Boss Dixon, 2% lang ng lakas niya ang ginamit niya, ilang tadyang lang ang nabali ng maliit na punishment ring, kung sa ibang pagkakataon, hindi ko na dapat siyang bitawan ng ganoon kadali. Nagkatinginan ang grupo ng matipunong lalaki. Hindi nila inasahan na ang ganoong masamang sipa ay talagang pipigilan ni Ding Ching. Gaano kalakas ang babaeng ito, hindi napigilan ni Bro Hay ang manginig, 3 na ang bali ng tadyang niya ngayon, at puno ng malamig na pawis ang ulo niya sa sakit. Halos himatayin na siya sa sipa, pero kalahati lang ng lakas niya ang ginamit ng babaeng ito. Kung gumamit ng 8 puntos ang babaeng ito, sasabog na ang buto niya sa sipa. Itinaas ni Ding Ching ang kanyang ulo at sinulyapan ang karamihan. Nang dumaan ang kanyang tingin sa kanila, ang grupo ng mga matipunong lalaki ay talagang nagkaroon ng goosebump sa buong katawan at umatras sa takot. Nanginginig na sinabi ng malakas na lalaki na nahulog ang patalim sa lupa, Bro Hay, ang sama ng babaeng ito, retreat muna tayo. Saglit na nag-alinlangan si Bro Hay at napasigaw sa sakit, Tara na. Bago pa man siya matapos magsalita ay agad na tumakbo palabas ang ilang matipunong lalaki na nakatayo sa may pintuan, hindi man lang sila naglakas loob na lumingon. Inalalayan si Bro Hay ng 2 malalakas na lalaki, tiniis niya ang sakit at padabog na lumabas ng pinto. Sa isang kisap mata, lahat ng tao sa silid ay nagsitakbuhan, pati ang mapanlokong lady boss ay tumakas. Sa buong shop, tanging si Alex Dixon at ang medyo may edad na lalaki ang naiwan. Sa oras na ito, ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakabawi mula sa kanyang pagkakabigla, pinalaki niya si Alex Dixon at sinabing, pwede ko bang itanong kung saan ang galing ang kaibigang ito? Gusto mo bang pumunta sa Dixon State? Nakakamangha talaga itong babaeng bodyguard mo. This is the first time in my life that I have seen a female bodyguard with such good skills. Ayaw siyang kausapin ni Alex Dixon, kaya sinabi na lang niya, sekretarya ko siya, pupunta kami sa Dixon State. Halos masasabi ng nasa katanghaliang gulang na nakabantay sa kabilang partido, kaya ngumiti ito at nagpakilala sa kanya. Nakalimutan kong magpakilala, Liu Chunli ang pangalan ko, asawa ko ito, dadalhin ko siya sa Dixon State para gamutin ang kanyang karamdaman. Napakalakas ng kultura ng rehiyong ito, maraming ilegal na tindahan na ganito, at mayroon pang ang isang pagnanakaw ang nagpapadala sa amin mula sa harapan. Malamig na tanong ni Ding Ching, sino ang kuya mo? Narinig ko sa kanila na ang kuya mo ay taga Dixon State din. Ngumiti si Liu Chunli at sinabing, ang aking kapatid na lalaki ay si CEO Liu ng Rich Group, siya rin ay mahusay sa Dixon State, ang mga nakapaligid na kaibigan ay nagbebenta sa kanya ng kanilang mukha. Fucheng Group, ang kuya mo ay si Liu Junkai, tama ba? Sabi ni Chin Lei. Lumingon sa kanya si Alex Dixon, ano, kilala mo siya? Ngumiti si Chin Lei at sinabing, hindi ko siya kilala, ngunit ang Fucheng Group ay isang sikat na kumpanya ng feed, si Liu Junkai, ang boss,
ay narrate din bilang isang natatanging pribadong negosyante sa probinsya. Narinig ko ang tungkol sa taong ito, siya ay itinuturing ding figure sa Dixon State at maraming koneksyon ang tawag sa kanya ng mga tao na Boss Leo. Mabilis na ikinaway ni Liu Chunli ang kanyang kamay at ngumiti, mahilig lang makipagkaibigan kay kuya ko. Ang pangalan na Boss Leo ay palayaw lang para sa kanyang mga kaibigan. Kung gusto talaga nating pag-usapan ang pinuno ng Dixon State, kailangan pa nating tingnan ang pamilya Hua. Si Alex Dixon ay hindi masyadong interesado sa paghahati ng mga puwersa sa ilalim ng lupa sa Dixon State. Tumayo siya at sinabing, kung kakain tayo ng maayos, umalis na tayo, mananatili tayo magdamag sa Dixon State at pupunta tayo sa Tangshan bukas ng umaga. Ang bundok Tangshan ay ang lugar kung saan matatagpuan ang Pharmacist Pavilion, matatagpuan ito sa kalaliman ng tiyan ng bundok, at aabutin sila ng isang buong araw sa paglalakad. Nang marinig niya ang salitang Tangshan, nagtatakang tanong ni Liu Chunli, maaari ko bang itanong kung pupunta rin ang ilan sa inyo sa Pharmacist Pavilion para humingi ng gamot? Tuma NGO si Alex Dixon, agad na nagpakawala ng mahabang hininga si Liu Chunli at nagtanong, hindi ko inaasahan na pupunta ka rin sa Tangshan, dinadala ko rin ang asawa ko sa Pharmacist Pavilion para humiling ng pagpapagamot, may kota ka ba? Sabi ni Alex Dixon, walang kota, anong mali? Wala rin kayong kasama, mukhang nagulat si Liu Chunli at sinabing, kung gusto mong pumunta sa Pharmacist Pavilion para magpagamot, hindi mo tatanggapin kung wala kang kota. May kota ka ba? Nagtaas ng kilay si Ding Ching. Nakaramdam ng awkward si Liu Chunli at mapait na ngumiti. The number one spot in the Pharmacist Pavilion has always been hard to get. It has been sold to 10 million in the black market overseas, pero, kahit may pera ka, napakahirap bumili ng slot, naging hindi ako makabili ng slot, kaya pumunta ako sa probinsya para hanapin ang aking kuya para makapag-isip ng paraan. Malamig na sabi ni Ding Ching, ang Pharmacist Pavilion ay isang transcendente sa mundo. Natatakot ako na kahit na may kapangyarihan ang kuya mo sa Dixon State, hindi mo sila hahayaang labagin ang rekomendasyong ito. Isang bakas ng pagkabalisa ang sumilay sa mukha ni Liu Chunli, bamantong hininga siya at sinabing, ang kakaibang karamdaman ng aking asawa ay hindi kayang pagalingin ng maraming sikat na doktor. Mayroon din akong balak na subukan ito, sana ay ang Pharmacist Pavilion, sa account ng aking kuya, ay magiging mapagbigay at magbigay, isang puwang sa kanya. Pagkasabi noon ay huminto siya saglit, saka iniangat ang ulo at sinabing, dahil lahat tayo ay taga-ibang lugar para magpagamot, ito ay maituturing na kapalaran. Kapag dumating ang panahon, sasabihin ko sa aking kuya na kung siya ay pwede gumawa ng exception, bibigyan din kita ng slot. Nang siyang magsalita, si Lady Leo na nasa tabi niya ay nagpakita ng hindi nasisiyahang ekspresyon, hinayla niya ito at nagreklamo sa mahinang boses, bakit ka nakikialam sa napakaraming bagay, napakamahal ng slot para sa Pharmacist Pavilion, hindi namin kilala ang mga taong ito, tinulungan namin silang magsalita ngayon, at kanina pa, sapat na makahulugan, bakit kailangan mong gawin ang napakaraming bagay? Matapos mapag-alitan ng kanyang asawa, nagpahayag si Liu Chunli ng isang nahihiyang ekspresyon, we'll think of a way to get a slot ourselves, thank you, bahagyang Tuma NGO si Alex Dixon. Kabanata 718 kung talagang ganoon kadaling makakuha ng slot sa Pharmacist Pavilion, hindi sana ito naibenta ng 10 milyong yuan sa ibang bansa. Ngunit masasabi niya na si Liu Chunli ay isang magiliw na tao, kaya hindi niya ito maaaring tanggapin sa mismong lugar, kaya binigyan na lamang niya ito ng isang perfunctory na tugon. Pagkatapos kumain si Alex Tuma NGO si Dixon kay Liu Chunli at lumabas ng restaurant. Alam din ni Liu Chunli na si Liu Chunli ay hindi katulad niya, kaya't ikinaway niya ang kanyang kamay nang nakangiti at hindi niya hiniling na manatili. Lumabas si Alex Dixon sa restaurant at sumakay sa kotse. Matalas ang kanyang tenga at matalas na mata, kaya narinig niya ang pagsaway ni Lady Leo na nagsimula sa restaurant. Hindi mo sila kilala, kaya bakit kailangan mong panindigan? Tingnan mo ang mga damit nila. Hindi sila mukhang mayayaman at makapangyarihang mga taong nanggugulo sa mga taong ito. Hindi ba't kawalan yun? Ikaw dapat matuto sa iyong kuya, at makipagkaibigan sa mga nasa kapangyarihan na matulungin sa iyo. Ang iilang tao sa grupo ay pawang cultivator, kaya natural nilang narinig ang boses ni Lady Leo. Ngumisi si Ding Ching at sinabing, kung hindi dahil sa atin ngayon, napakadali bang taksan ang kanilang pagkain. Sumakay ka na sa kotse, napalingon si Alex Dixon, hindi niya kailangang makipagtalo sa isang babae. Sa tindahan, binalak niyang tratuhin si Lady Leo, ngunit dahil tinawag niya ang kanyang sarili na superior person,
at kinutya ang mga mas mababang uri, hindi na niya kailangan pang tratuhin ito. Pagsapit ng alas 8, tuluyang nakapasok ang grupo sa Dixon State. Kahit na ang Dixon State ay isang prefectural level sa lungsod, ang lokasyon nito ay malayo, at ito ay matatagpuan sa tiyan ng bundok, ang transportasyon ay napaka-inconvenient, kaya hindi ito binuo. Sa mga tuntunin ng kasaganaan ng lungsod, ito ay hindi kahit na maihahambing sa isang maliit na coastal county, dahil sila ay masyadong mahirap. Karamihan sa mga kabataan sa Dixon State ay lumabas upang magtrabaho, ang tanging natitira sa lungsod ay ang mga matatanda at bata. Ang mga gusali sa lungsod ay napakasira, 9 na palapag lang ang pinakamataas na gusali, kahit na ang pangunahing kalye ay mayroon lamang 4. Gayunpaman, sa isang maliit na lungsod, nagtanong si Alex Dixon ng 4 o 5 hotel, at lahat sila ay puno. Nang tanungin niya ang huling hotel, ikinaway pa ng amo ang kanyang kamay at sinabing wala siyang kwarto. Nagsindi ng apoy si Ding Ching at malamig na sinabi, "Boss, sabihin mo lang sa akin kung gaano mo gusto, huwag mo akong paglaruan." Mapait na ngumiti ang amo at sinabing, "Tagalabas ka, tama, hindi mo alam ang sitwasyon sa Dixon State, taon-taon pagkatapos ng Hunyo, oras na para sa Pharmacist Pavilion na magpagamot. Patients from the domestic and ang mga dayuhang bansa ay dumarating tulad ng isang pulutong ng mga bubuyog upang manatili." Nagulat din si Alex Dixon at nagtanong, hindi ba 100 slots lang ang binibigay ng Pharmacist Pavilion kada taon? Ang daming pumupunta, mapapagamot ba sila? Siyempre hindi, bumantong hininga ang amo at sinabing, mahirap lang makahanap ng magandang TCM sa panahon ngayon. Karamihan sa mga pasyente ay pumupunta dito para subukan ang kanilang kapalaran at umaasa na magpapakita ng awa ang Pharmacist Pavilion, sa kasamaang palad, sa huli, sila ay maaari lamang magtrabaho para sa wala. Ni Ding Ching, bakit hindi ka nag-post ng abiso, o gusto mong gumawa ng pahayag sa internet para gawin ang mga pasyente na pumunta dito ng walang kabuluhan, hindi ba sinabi ang pagsisikap? Sinabi ng amo, nakita mo na ang kalagayang pang-ekonomiya ng Dixon State. Hindi nagpaliwanag ang lokal na departamento, gusto lang nilang gamitin ito para isulong ang ekonomiya ng turismo, kung hindi, hindi makakatuluyan ang mga lokal, kailangang isara. Agad na sumangot si Ding Ching, gusto niyang magsalita ng ilang sarkastikong salita, ngunit ikinaway ni Alex Dixon ang kanyang kamay at pinutol siya. Kahit magpadala tayo ng notice, hindi mapipigilan, para sa pagpapagamot ng mga pasyente, kahit may kaunting pag-asa. Hindi nila ito bibitawan, kung hindi sila bumangga sa South Wall, hindi sila babalik. Tumango rin si Chin Lei bilang pagsang-ayon, oo, tulad ng Liu Chanli na nakilala namin ngayon lang, alam niya na walang kota para sa kanya para magamot. Ngunit pinilit pa rin niyang pumunta, ito ay nangangahulugan lamang na ang Western medicine ay sikat sa lahat ng dako ngayon, mas kaunti at mas kaunting mga tao sa klinika, at hindi nila matugunan ang mga pangangailangan ng mga pasyente. Ito ay hindi na siya ay nagdidiskrimina laban sa kanluraning medisina, ngunit ang kanluraning medisina ay partikular na tungkol sa paggamot sa mga sintomas at hindi ang ugat na sanhi. Kapag may tumor, magsasagawa sila ng operasyon, kung may impeksyon, puputulan nila ito, ang panandaliang epekto ay mabilis at kaagad, ngunit nakatarget lamang ito sa mga nakikitang sakit. Sa kabilang banda, ang gamot sa kanluran ay nakatarget sa sugat, bagamat mabagal ang epekto, kadalasan ay mas epektibo ito laban sa mga kakaibang sakit. Ngumiti ang amo at sinabing, salamat sa iyong pag-unawa, ang Pharmacist Pavilion ay patuloy na nakasara ang mga pinto nito at binabantayan ng sarili, hindi naman ito sikat sa bansa, ngunit ang mga customer nito ay higit sa lahat ay nasa ibang bansa na rehiyon ng Nanyang, ngunit kahit ganoon, may mga napakaraming tao ang nagmamadali dito kung sila ay magiging sikat sa buong mundo. Natatakot ako na ang buong estado ng Dixon ay hindi maaaring manatili doon. Dahil wala silang mahanap na matutuluyan, sumakay na lang si Alex Dixon at ang iba pa sa sasakyan at planong magmaneho papunta sa lungsod para hanapin ito. Ngunit pagkatapos ng isang round, puno pa rin ang 12-dosenang mga hotel sa lungsod. Malamig na sabi ni Ding Ching, bakit hindi tayo matulog sa kotse ng isang gabi at dumiretso sa Pharmacist Pavilion bukas? Anyway, sanay na ako. Nang malapit nang matulog si Alex Dixon sa bukas, isang pamilyar na boses ang nagmula sa kanyang likuran. Nandito din pala kayo, wala ba kayong mahanap na matutuluyan? Lumingon si Alex Dixon at nakita si Liu Chanli na nakatayo sa hindi kalayuan,
nakatingin sa kanya na nagtataka. Tumango siya at sinabing, nakahanap ka rin ng matutuluyan. Hindi, inayos na ito ng kuya ko. Tumingin si Liu Chunli sa kanila at nag-alinlangan saglit bago sinabing, nag-book ang kuya ko ng 10 kwarto sa hotel sa lungsod. Hindi rin namin ito kayang bayaran, kung dun ka wag na, tara na at magkasama tayo. Bago pa siya makatapos, malamig na sinabi ni Lady Liu, hindi ba pinainom ng kapatid mo ang master ng Pharmacist Pavilion sa isang pagkain, napakaraming tao dito, ano ang dapat nating gawin kung abalahin natin ang pahinga ng master? Galit na sinabi ni Liu Chunli sa mahinang boses, anong master, hindi ba siya ang gatekeeper ng Pharmacist Pavilion? Ngayon lang, humingi siya ng pera at kung ano-ano, hindi siya tulad ng isang doktor na nagligtas sa mundo. Malungkot na sinabi ni Lady Liu, bakit hindi mo tingnan kung nasaan ang Pharmacist Pavilion, kahit na ito ay isang gatekeeper, ang iba ay hindi maaaring mag-imbita sa kanya kung gusto nila, kung hindi dahil sa iyong kuya na nagbabayad ng 5 milyong para sa tsaa. Hindi man lang kita titingnan. Malamig na tanong ni Ding Ching sa gilid, nakita mo na ba ang mga tao ng Pharmacist Pavilion? Saglit na natigilan si Liu Chunli, pagkatapos ay lumingon siya at nakangiting sinabi, ang aking nakitang kapatid na lalaki ay nakahanap ng kanilang kakilala at nag-imbita ng isang gatekeeper ng Pharmacist Pavilion na kumain. Gusto kong makita kung maaari siyang makiusap sa akin at tulungan, makakuha ka ng pwesto. Napangisi si Ding Ching, taga-bantay lang, hindi niya kayang gamutin ang mga sakit. Pagkatapos niyang magsalita, hindi nasisiyahang sinabi ni Lady Liu, ano, mababa pa rin ang tingin mo sa kanya, kahit na ito ang gatekeeper ng Pharmacist Pavilion, hindi ito isang bagay na makikita ng isang taong may katayuan mo, wala akong tanggap at walang kapangyarihan, gusto kong pumunta sa Pharmacist Pavilion para gamutin ang sakit ko. Huwag ka nang magsalita. Sinaway siya ni Liu Chunli sa mahinang boses at hinayla siya pabalik. Pinandilatan siya ni Lady Liu at tinanggal ang kamay nito. Ang sabi niya, ano ang mali sa pagsasabi ko ng totoo? Ang isang ordinaryong tao na tulad nila ay maaaring pumunta sa Pharmacist Pavilion. Huwag kang mangarap, gusto lang nilang manatili ka doon at mag-ipon ng isang halaga ng pera. Ikaw, lang ang tanga para tawagin ang isang tao mula sa ilalim ng lipunan na iyong kapatid na may reputasyon tulad ng iyong kuya. Nang marinig ang pag-aaway ng mag-asawa, halos hindi napapansin ni Alex Dixon ang nangyayari, malamig na tuma-NGO siya sa dalawa. May gagawin pa tayo, mauna na tayo. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at sumakay sa sasakyan. Nagmamadaling tumawag si Liu Chunli, bakit hindi tayo mananatili dito? Hindi na kailangan, kakapasok lang ni Alex Dixon sa kotse at ayaw na niyang makarinig pa ng mga salita mula kay Lady Liu. Si Liu Chunli ay natakot na siya ay nagdusa ng husto nang siya ay namuhay kasama ang isang napakasnob na babae. Saktong papasok na sila sa sasakyan, biglang may umalingaw-ngaw mula sa gilid. Mr. Hua, hanap na, itong babaeng ta. Kanina lang sinira ang tadyang ko at sinira pa ang tindahan natin. Ang pamilyar na boses na ito ay nagpalingon kay Alex Dixon para tingnan, sa hindi kalayuan. Itinuro ni Bro Hey ang kanyang daliri kay Alex Dixon na may galit, nakasandal na siya sa saklay niya, ang kanyang dibdib ay nababalot ng kanilang patong ng gasa, na nagmistulang mommy, sa likod ni Bro Hey, may 30 hanggang 40 tao, lahat sila ay mabangis at mabangis. Kabanata 719 magalang na binuksan ng isang matipunong lalaki ang pinto ng isang itim na Hummer at inimbitahan ng isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasot pababa. Nang makita ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito, nagbago ang ekspresyon ni Liu Chunli at medyo kinabahan. Bakit nandito si Mr. Hua in person? Tumayo rin si Lady Liu na kinakabahan at sinabing, wala pa rito ang iyong kapatid, huwag kang magsalita ng walang kaparekon. Si Mr. Hua ang pinuno ng mga puwersang nasa ilalim ng lupa sa Dixon State, kamag-anak din siya ng mga pangunahing puwersa sa ilalim ng lupa sa Yan Capital, hindi natin kayang masaktan siya. Ngumisi si Ding Ching, ano, ganyan ba talaga si Mr. Hua? Sinulyapan siya ni Lady Liu ng masama at sinabing, hindi mo alam ang posisyon ni Mr. Hua sa Dixon State, Dixon, ikaw ay isang babaeng bodyguard lang. Hehe, si Ding Ching ay nagbigay ng peking ngiti at hinayla ang gilid ng kanyang bibig. Kung wala si Alex Dixon, pinalaya na niya si Guo para patayin ang isnob na babaeng ito. Si Bro Hey ay inalalayan ng isang malakas na lalaki, hinawakan niya ang kanyang tungkod at napaatras,
Mabangis niyang sinigawan si Ding Ching, mabaho, sa wakas nahanap na kita, sa pagkakataong ito, hindi ka makakalabas sa Dixon State nang hindi nasaktan. 30 hanggang 40 tao ang bumuo ng isang bilog na may swoosh. Nang makita ng mga naglalakad sa mga lansangan ang pormasayo na ito, agad silang nagtakbuhan sa takot. Pasulong na sana si Bro Hay, ngunit nakita niyang nandoon din si Liu Chanli, agad siyang sumigaw, at kasama rin ang dalawang ito. Nagmamadaling sumigaw si Lady Liu, nagkakamali kayo, ang asawa ko ay nakababatang kapatid ni Boss Liu, hindi siya kakampi nila. Oh, Boss Liu, si Mr. Hua ay dumura ng isang subaw ng tabako at sinabing may peking ngiti. Kapag nakita ako ni Liu sa kalye, kailangan din niya akong tawaging Mr. Hua. Anong klaseng boss siya? Nagulat si Lady Liu at mabilis na hininaan ang kanyang boses para mambola. Mr. Hua, nadulas ako ng dila ngayon lang, huwag isa puso ito. Hindi tayo kasama sa grupong ito ng mga tao sa ilalim ng lipunan, nakasalubong namin sila nung kumakain kami. Mapusok na sabi ni Bro Hay, walang kinalaman sa kanila, pinaninindigan lang ng asawa mo ang mga taong ito at sinabing wala sila sa isang grupo, kailangan mong bumawi sa mga nasira sa shop ko. Nagalit at nagsisisi si Lady Liu habang binigyan niya ng matinding tingin si Ding Ching. Ayaw niyang makitungo sa mababang uri ng mga taong ito at hindi niya inaasahan na malalagay pa rin siya sa gulo. Pilit na ngumiti si Lady Liu at mabilis na kumuha ng isang stack ng pera at iniabot ito. Magaling din makialam ang asawa ko sa negosyo ng ibang tao, ngayon alam na rin niya na nagkamali siya. Itong 20,000 yuan ay para gamutin ang mga sugat ni Bro Hay, patawarin mo siya. Magwala ka, ikinaway ni Bro Hay ang kanyang kamay at agad na hinampas ang pera sa kanyang kamay sa lupa at natapon lahat sa lupa. I am so injured and my shop was also smashed. Gusto mo bang tanggalin ang 20,000 yuan? You're bullying me because I've never seen money before, right? Hehe, 20,000 yuan is just a few pack of cigarettes from my brothers. Hinihit-hit ni Mr. Hua ang sigarilyo at ninisan, sinabi niya sa isa sa mga tulisan sa tabi niya. Tawagan si Liu at sabihing pumunta siya kaagad para humingi ng tawad para sa kanyang kapatid. Sige, agad na kinuha ng bandido ang kanyang telepono at tinawagan si Liu Junkai. Naka-speaker mode pa siya. Nang matapos ang tawag, mayabang na nagalit ang nakasulat, Liu Junkai. Sinabi sa iyo ni Mr. Hua na puntahan mo siya kaagad. Kung nagkaproblema ang iyong kapatid, gawin mo kung ano ang gusto mong gawin. Isang kinakabahang boses ng isang medyo may edad na lalaki ang nagmula sa telepono. Mr. Hua, bakit ka na-provoke ng kapatid ko? Naiinip na saway ng bandido, bakit ba ang dami mong kalokohan? Pinapunta ka dito ni Mr. Hua kaya pumunta ka dito. Oh, Liu Junkai maingat na ngumiti ng paumanhin, I'm really sorry, Mr. Hua, kaka-rating lang ng kapatid ko sa Linzhou, kung na-offend ka niya, sana ay pagtiisan mo, pupunta ako agad at magpapadala ng isa pang 200,000 sa account ni Mr. Hua. Ako, hihilingin sa kapatid ni Mr. Hua na bumili ng ilang pakete ng sigarilyo. Pagkababa ng telepono ng magnanakaw ay napamura si Bro Hay ng mayabang, see that, what Boss Liu? Utot lang siya sa harap natin Mr. Hua, kanina lang binigyan mo ng mukha ang kuya mo, pero ayaw mo, ngayon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Si Liu Chanli at ang ekspresyon ng mukha ng kanyang asawa ay lubhang nagbago, hindi nila inaasahan na ang kanilang nakitang kapatid na lalaki, na may ilang reputasyon sa lokal na lugar, ay magiging maingat sa harap ni Mr. Hua. Sa ilang sandali, nakaramdam din ng panghihinayang si Liu Chanli, kanina pa siya naging masigasig sa pagtulong, ngunit hindi niya akalain na magdudulot siya ng gulo, kahit ang kuya niya ay hindi siya kayang pigilan. Lalong nagalit si Lady Liu, sinimulan niya itong pag-alitan on the spot, sinabi ko na sayo kanina na huwag mong pakialaman ang mga hamak na bagay na ito, ayos ka lang ba ngayon? Wala silang kapangyarihan, at hindi mo sila matutulungan, ano ang kinalaman nito sa iyo? Pagkatapos sabihin yon, mabilis siyang ngumiti ng paumanhin kay Mr. Hua. Mr. Hua, wala talagang kinalaman sa amin tong mga nagkataon lang na kumakain sila sa iisang restaurant, yung babaeng pinangalan ng Ding, siya yung nanakit sa kapatid mo kanina, ikaw na ang bahala sa kanya, siya, hindi talaga kaibigan ng asawa ko, pwede mong gawin ang gusto mo sa kanya. Mukhang nakayuko si Lady Liu, ngumiti si Ji Hua nang mapanlait at ikinaway ang kanyang kamay. Para sa kapakanan ni Little Liu, pumunta muna kayong dalawa sa gilid. Oh,
Agad na tuwang-tuwa si Lady Liu at agad na hinayla si Liu Chunli sa gilid. Sabik na tumingin si Liu Chunli kay Ding Qing at gustong magsabi ng ilang salita para sa kanya ngunit itinulak siya ni Lady Liu. Pinalibutan ng grupo ng mga malalakas na armas na may mga dalawang itim na Mercedes-Benz na sasakyan sa gitna. Tinalikuran ni Bro Hey ang malakas na lalaki na umalalay sa kanya at sinabing may nakakatakot na ngiti, "Ngayong nandito na si Mr. Hua, gusto kong makita kung paano ka pa magiging mayabang, how dare you kick me, I'll pick out your litid muna, pagkatapos ay haharapin kita ng dahan-dahan." Si Lady Liu, na nagtatago sa gilid, ay malakas na tinulak si Liu Chunli, "Nakita mo ba yun? Sabi ko sa'yo bahala ka sa sarili mong negosyo." Si Jihua ay nagbuga ng usok at itinapon ng tabako sa lupa. Lumakad siya palapit kay Liu Chunli na may malalaking hakbang, napapaligiran ng ilang mga thug. Tumingala siya at nagtanong, "Bago ka ba? Dahil hindi mo alam ang mga patakaran," sabi ni Mr. Hua, "magpaparaya ako, gusto mo bang pumili ng sarili mong litid, o gusto mo bang gawin ito ng mga tauhan ko?" Kumunat ang noo ni Qin Lei at ng iba pa. Hindi sila natatakot sa 30 hanggang 40 taong ito, ngunit sa pagkakakilanlan ni Jihua. Sa ibabaw, si Mr. Hua ay tila isang puwersa sa ilalim ng lupa sa Dixon State, siya ang lakas ng puwersa sa ilalim ng lupa sa Yan Capital. Ang pinsan ni Uncle Hua ay may magandang relasyon sa kanilang pangunahing puwersa sa ilalim ng lupa sa Yan Capital. Sa tulong ni Uncle Hua, si Mr. Hua ay parang isda sa tubig sa Dixon State, lahat takot sa kanya. Kung nasaktan niya si Mr. Hua, ito ay katumbas ng pagpukaw sa underground na puwersa ng Yan Capital. Ang mga puwersang yun sa Yan Capital ay nagkaroon ng isang komplikadong relasyon sa mga nakatataas. Ang ilan sa mga underground big shot ay nagkaroon pa ng magandang relasyon sa mga nakatataas, o maging sa mga impormante ni Chief Long. Kung gusto talaga nilang mag-fall out sa isa't isa, kailangan nilang tawagan si Chief Long. Maaaring napakahirap lutisin ang paggamit nito. Saktong tensyonado ang kapaligiran, bumaba si Alex Dixon sa sasakyan. Tumingin sa kanya si Bro Hey at agad siyang tinuro at sumigaw, "Mr. Hua, ito ang pinuno nila, patayin mo siya." Nasa bibig pa rin niya ang salitang siya nang biglang nagbago ang mukha ni Mr. Hua. Tiningnan niyang mabuti si Alex Dixon at bumulong, "Ikaw ay..." "Ako naman, anong meron?" mahinang sabi ni Alex Dixon. Nagulat sandali si Bro Hey at nagtanong, "Mr. Hua, kilala mo ba siya?" Tumingin sa kanya si Mr. Hua na may madilim na mukha, bigla niyang tinaas ang kamay niya at binigyan siya ng isang malakas na sampal. Umuungol, agad na napahampas si Bro Hey sa lupa. Tinakpan niya ng kamay ang mukha niya at bakas sa mukha niya ang takot. Natigilan ang mga tao sa paligid, sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng lahat, si Mr. Hua ay mabilis na lumakad pasulong at magalang na yumuko kay Alex Dixon. "Master Dixon, hindi ko talaga inaasahan na dadating ka at babatiin mo ako. Bakit hindi mo ako binati ng maaga para ayusin ko ang reception?" Ang kanyang mukha ay puno ng takot at kaba, isang ganap na naiibang tao mula sa kanyang dating mapagmataas na imahe. Lahat ng naroroon ay natulala sa kanilang nakita, iyon ay si Mr. Hua, ang pinuno ng underground forces ng Dixon State. Kahit na ang mga malalaking putok ng underground forces sa buong Nanguang ay kailangang maging magalang sa kanya kapag nakita nila siya, nakayuko talaga siya kay Alex Dixon sa harap ng lahat, napaka-humble niya para bang kaharap niya ang isang opisyal ng emperador. Kabanata 720 si Qin Lei at ang iba ay natigilan. Sumimangot din si Ding Qing at mukhang hindi makapaniwala. Si Liu Chunli, na nagtatago sa gilid, ay ibinuka ng husto ang kanyang bibig at hindi na bumalik sa kanyang katinoan. Si Lady Liu, na nasa tabi niya, ay nanlaki din ang kanyang mga mata na parang tinamaan ng kidlat. Hindi ba ordinaryong tao lang itong si Mr. Dixon? Ni wala siyang mahanap na matutuluyan, bakit biglang naging mataas ang status niya? Si Bro Hey lang ang hindi malinaw na nakakita ng sitwasyon, natarante niyang sabi, "Mr. Hua, itong kawawang talunan, napagkamalan mo ba siyang ibang tao?" Galit na pinandilatan siya ni Mr. Hua at naiinip na pinagalitan sa likod niya. "Hayaan mo muna siyang tumabi, huwag mong istorbohin si Master Dixon." Dalawang malalakas na lalaki ang sumugod, sinipa ng isa si Bro Hey ng malakas, at ang isa naman ay mabilis na itinali pabalik sa lupa si Bro Hey at pinasok ang isang dahon ng damo sa kanyang bibig. Ngayon lang napagtanto ni Bro Hey na nagkagulo pala siya,
Sa sobrang takot niya ay namutla ang mukha niya. Pumiglas siya ng husto sa lupa at napaungol ng hindi malinaw. Hua, Mr. Hua, sino itong lalaking ito na may apelyidong Dixon? Ano ang kanyang pagkakakilanlan? Bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, sinipa siya ng malakas sa kanyang tadyang ng malakas na lalaki sa kanyang tabi. Kinuha niya ang kwelyo niya at sinampal ng ilang beses. Ungol niya, hindi mo ba ako narinig? Kung maglakas loob kang magsalita ulit ng walang kaparekan, hindi mo na maibuka ang bibig mo habang buhay. Nahihilo si Brohei sa pagkakatama. Sa sobrang takot niya ay nanginginig ang buong katawan niya. Hindi man lang siya naglakas loob na umiyak sa sakit. Nagpakita ng matinding liwanag ang mukha ni Mr. Hua, binigyan niya ito ng matalim na tingin, iniutos ng kanyang kalaban, dalhin mo siya at parusahan ayon sa mga tuntunin ng pamilya. Kung hindi dahil kay Brohei, hindi niya na-offend si Master Dixon. Pati yung backer niya, maging si Uncle Hua ay gumagalang sa harap ni Alex Dixon, halos gumawa siya ng malaking gulo ngayon. Nang marinig niya ang dalawang salitang batas ng pamilya, agad na naging berde ang mukha ni Brohei dahil sa hiya, buong lakas siyang umiyak, na nagpapakita ng nagsusumamong ekspresyon. Ang grupo ng mga malalakas na lalaki sa tabi niya ay hindi nang ahas na magsalita. Si Jihua ay bihirang gumamit ng batas ng pamilya, bagamat si Brohei ay karaniwang kanang kamay ni Mr. Hua. Kapag ang salitang batas ng pamilya ay lumabas sa kanyang bibig, malamang na mawalan siya ng buhay. Si Brohei lang ang masisisi niya sa pagiging bulag niya. Talagang nasaktan niya ang natatanging panauhin ni Jihua. Matapos hilahin palabas si Brohei ay tahimik at tahimik pa rin ang paligid, ibinaba ng lahat ang kanilang mga ulo, hindi nangangahas na gumawa ng tunog. Takot na takot si Liu Chanli at ang kanyang asawa kaya napabuntong hininga sila, hindi nang ahas na tumingin kay Alex Dixon. Napanatili pa rin ni Jihua ang posture ng pagyuko at maingat nang umiti ng paumanhin. Master Dixon, sabi niya, I'm really sorry, itong subordinate ko na walang mata, binigyan kita ng takot ngayon, mga kaibigan mo silang lahat. Tama, dumating ka sa Dixon State, umalis ka sa schedule para sa mga susunod na araw sa akin. Ano ang gusto mong gawin? Kailangan ko lamang bigyan ka ng isang utos at garantiya na ang lahat ay gagawin. Nang marinig ang magalang na tono ni Jihua, hindi alam ni Liu Chanli kung ano ang sasabihin. Hindi man lang naglakas loob si Lady Liu na huminga ng malakas, tinawag lang niya itong isang mababang tao, ngunit pagkatapos ng lahat ng oras na ito, mayroon siyang ganoong pagkakakilanlan. Bahagyang tuma-NGO si Alex Dixon at casual na sinabi, ikaw si Mr. Hua, parang nakita dati sa Yan Capital, tama? Malabo niyang naalala na noong nagpunta siya sa Yan Capital noong nakaraan, nagpadala si Uncle Hua at ilang underground bigshot ng mga tao para sunduin siya. Ang Mr. Hua na ito ay nakatayo sa tabi ng pinto ng kotse at siya ang namamahala sa pagbukas ng pinto para sa kanya. Gayunpaman, wala siyang pakialam sa mga oras na yun, akala niya ay driver yun. Humingi ng tawad si Mr. Hua, nambobola ako ni Master Dixon, sa harap mo. I don't dare to call myself master. Bihira pa rin akong maalala ni Master Dixon, pinsan ako ni Uncle Hua, Hua Shenhai. Last time, I was fortunate enough to meet Master Dixon sa Yan Capital, naisipan kong bisitahin ka ulit kapag may pagkakataon. Tuma-NGO si Alex Dixon at sinabing, Hua Shenhai, may kailangan akong asikasuhin sa probinsya, tingnan mo kung kaya mo. Nagmamadaling sinabi ni Hua Shenhai, Master Dixon, pakiusap na turuan ako, hindi ako nang ahas na sabihin na kaya kong utusan ang hangin at ulan sa estado ng Dixon, ngunit ang karamihan sa mga makapangyarihan at maimpluwensyang tao sa estado ng Dixon ay handang magbigay ng mukha sa akin, hanggat ito ay isang bagay na magagawa ko, gagawin ko ang aking makakaya. Gusto kong pumunta sa Pharmacist Pavilion, sabi ni Alex Dixon, nabalitaan ko lang na walang kota na pwedeng pasukin, pwede mo ba kung hayaang sumama sa akin ang mga taga-Pharmacist Pavilion? Ito, tumigas ang ekspresyon ng mukha ni Hua Shenhai, at nagpakita siya ng nag-aalangan na ekspresyon, pinagsalikop niya ang mga kamay at pilit nang umiti, Master Dixon, hindi ko ginagawa ang lahat. Bagamat ang Pharmacist Pavilion ay matatagpuan sa bundok ng Dixon State, ang mga alchemists sa pavilion ay malayo sa mundo, wala silang masyadong interaksyon sa Dixon State, kahit hindi ko sila maimbitahan. Mahinang sinabi ni Alex Dixon, ibig sabihin wala kang ibang pagpipilian.
Agad na lumabas ang malamig na pawis sa noo ni Hua Shenhai, mabilis siyang ngumiti at sinabing, may paraan pa, alam ko ang ilang koneksyon sa Yan Capital, kaya humiling ako sa isang tao na bumili ng pwesto para sa akin, gayunpaman, natatakot ako na aabutin ito ng 4 o 5 araw, Master Dixon, mangyaring maghintay sa estado ng Dixon. Napabuntong hininga si Liu Chunli, lihim na nabigla. Bagamat casual itong sinabi ni Hua Shenhai, talagang mahirap makakuha ng pwesto sa Pharmacist Pavilion, natatakot siya na si Hua Shenhai ay kailangang makipag-ugnayan muna sa big shot ng Yan Capital, at pagkatapos ay makakuha ng pwesto sa ibang paraan, at ito ay hindi bababa sa ilang daang milyong yuan. Hindi niya inaasahan na magagawa ni Uncle Hua ang ganoong bagay para kay Alex Dixon, hindi rin niya alam kung gaano kalalim ang background ni Alex Dixon. Gayunpaman, alam ni Liu Chunli na si Alex Dixon ay talagang hindi isang taong basta-basta niyang makakausap mula sa eksena ngayon. Itinaas ni Lady Liu ang kanyang ulo, at ipinakita sa kanyang ekspresyon na handa na siyang kumilos. Ang kota para sa Pharmacist Pavilion ay sikat sa pagiging mahirap makuha. Kahit may pera ang isa, hindi nila ito mabibili. Nag-ipon siya ng lakas ng loob at ngumiti ng paumanhin, Mr. Dixon, sinundan ka lang namin hanggang dito, speaking of which, it is fate, pwede mo ba kaming tulungang makakuha ng kota? Bago pa siya makatapos, malamig na humarang si Ding Qing, oh, di ba lagi mong idiniin na hindi ka namin kasama? Nagbago ang ekspresyon ni Lady Liu, nahihiyang tumawa siya ng mahina, gaya nga ng kasabihan, kung hindi kayo mag-aaway, hindi kayo magkakakilala. I didn't know Mr. Dixon was so capable just now. I wonder if Mr. Dixon is free tonight. Hehe, si Ding Qing ay nagbigay ng peking ngiti at ngumuso ng ilang beses. She then crossed her arms sa panunuya. Ang isang mababang antas na tao tulad namin ay hindi akma na makasama sa isang mataas na antas na taong tulad mo. Ang kanyang ilang masasakit na salita ay nagpababa ng ulo ni Lady Liu sa kahihiyan at hindi na naglakas loob na gumawa pa ng anumang ingay. Medyo nagulat si Alex Dixon at hindi maiwasang tumingin kay Ding Qing ng ilang ulit. Inilibot ni Ding Qing ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, ano, sa tingin mo ako ang nagdesisyon ng mag-isa? Hindi, ngumiti si Alex Dixon at umiling, napagtanto ko lang na ang paglabas ng sekretarya mo ay talagang isang piraso ng cake. Ngumuso si Ding Qing at mayabang na sinabi, marami akong nararamdaman, malalaman mo sa darating. Natahimik ang paligid, walang nang ahas gumawa ng ingay, narinig lang nila ang pagtatalo ni na Alex Dixon at Ding Qing, medyo ambiguous ang atmosphere. Maraming tao ang lihim na tumingin kay Ding Qing, ngunit sa kanilang mga puso, naisip nila na siya ang munting pulot ni Alex Dixon. Ngumiti si Hua Shenhai at sinabing, si Master Dixon ay nagmula kay Jinling, nakakapagod at nakakapagod ang paglalakbay, ngayong gabi, mag-aayos ako ng pagkain, bukas ng umaga, magpapadala ako ng isang tao upang ayusin ang mga gamit ng Pharmacist Pavilion. Hindi na kailangang maghanap ng kota, umiling si Alex Dixon at sinabing, masyadong mahaba ang 4 hanggang 5 araw, pupunta ako sa Pharmacist Pavilion bukas ng umaga. Nagulat si Hua Shenhai at mabilis na sinabi, Master Dixon, kara-rating mo lang sa Linzhou, kaya hindi mo alam ang mga patakaran ng Pharmacist Pavilion, ang mga pasyente na walang kota ay hindi makakalabas sa Pharmacist Pavilion kahit isang marangal na tao ang naririto. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, they wouldn't dare. Pagkasabi nun ay naglakad na siya pasulong. Hindi na nang ahas si Hua Shenhai na magtanong pa, matapos mag-alinlangan sandali, sumunod naman siya. Ang lalaking ito ay may magandang reputasyon sa Yan Capital, paano siya maglakas loob na magtanong ng anumang hindi kinakailangang mga katanungan, mas mabuting tanggapin siya ng buong puso nang hindi nagkakamali. Pagkaalis ng grupo ng mga tao, sa wakas ay naglakas loob si Lady Liu na iangat ang kanyang ulo at galit na galit, hindi ba't mapanlinlang na fox na ito ay isang mistress lang ng pamilya Dixon, napakayabang niya, walang mga kota. Tingnan natin kung paano ka pupunta para pumasok sa Pharmacist Pavilion. Abangan ang susunod na kabanata.